Sige! Ay na po, Ginoo. Isinilang na po siya. Ano po ang kanyang kasarian? Anak niyo po, Ginoo. Papangalanan ko siyang Jose Rotasio Rizal Mercado E. Alonzo Rialonda. Inay, maaari mo ba akong turuang magbasa? Napakabata mo pa, Pepe, ngunit gusto mo nang mag-aral? Opo, Inay. Gusto ko po maging matalino kagaya ni Kuya Pasiano. O halika, simulan natin sa pagdarasal. Ah. Ah. Pepe, halika na, matulog ka na. Inay, maaari niyo po ba akong kwentuhan? Oo naman, anak. Kukwentuhan kita. As the moth's wings beat furiously, it is drawn inexorably to the flame. Its fate sealed, the lamp fiercely tongue flickers with an otherworldly hunger, awaiting its next victim. And then in a flash of fear and despair, the moth is consumed, its wings once full of life and promise are reduced to smoldering ashes. Kawawa naman po siya, Inay. Pangako po, magiging mabuting tao po ako. Jose, huwag kang matakot. Basta't mag-aral ka ng mabuti. Opo, Kuya. Mag-aaral po ako ng mabuti. Anong iyong pangalan, bata? Jose Portasio Rizal po, no? Sige, pumasok ka na. Nagsisimula ng ating klase. Sa kabila ng pangangutya, nagpakita si Jose ng katreno at disiplina sa paralan. Sinabi niyang hindi siyang papatalo at mag-aaral siya ng mabuti at tutuparin niya ang kanyang mga pangarap. Magandang araw, Padre. Naisa na ng kapatid ko na mag-aaral dito. Yun ay magkatanggapin siya. Huli na siya at huwag kang masyadong bata pa ang kapatid mo. Marunong na ba yan magbasa? Magandang umaga, Padre Fernando. O Pasiano, kumusta ka? Kaibigan, ayos lang. Bakit na pa rito ka? Naisa na ng kapatid ko na mag-aaral dito. Kaso sabi ng Padre, ulit daw siya. Padre, alam mo ba na kilala ang pamilya nila sa Laguna? Maaari mo ba siyang pagbigyan ng pagkakataon? Bueno, hijo, ano ang iyong pangalan? Ako po si Jose Protasio Rizal Padre. Sige, magsimula ka bukas. Narinig mo yun, Jose? Sinatanggap ko na daw.
Sa tulong ni Padre Manuel Sears Burgos, si Jose ay nakapasok sa Ateneo. Bago tayo magsimula, may bagong estudyante tayo kasama. Ako po si Jose Rizal, 11 taong gulang, taga Calamba, Laguna. Uy, tignan mo siya ang liit niya. Kaya niya kayo ba mag-aral dito? Hindi siya masgahan, baka magulat ka sa kayhan niya. Si Rizal ay nakaranas sa matinding pangungutya, pero kanyang pinatunayan ang kanyang kawasayan gamit ang kanyang katalinawan. Naging mahusay siya sa Latin at Espanyol pa, at siya din ay naging isang emperor ng kanyang klase. Jose, ang husay mo nakapagtapos ka sa Universidad ng Ateneo. Ano ang susunod mong plano? Mag-aaral po ako sa Universidad ng Santo Tomas. Interesado po ako sa pag-aaral ng filosofiya at panitikan. Isang Indyo, paniguradong wala kang mararating, hindi ka magtatagal sa mundong ito. Si Rizal ay nakaranas ng diskriminasyon at pagsubok, ngunit siya ay nagsikap na magtagumpay sa lahat ng hamon ng kanyang inaharap. Ang kanyang ngayon ay hindi lamang para matuto, kundi upang magtaglay ng lakas at karunungan sa mga gamit sa paglaban para sa inang bayan. Inay, itay, mga kapatid ko, mahal ko kayo. Huwag kayong mag-alala, ako'y babalik. Anak, mag-iingat ka sa ibang bansa. Para sa akin, mahirap na malayo ka. Ngunit, alam kong para ito sa ating bansa. Jose! Ano yun, Marcelo? Napakahusay ng iyong saysayan ng Amor Patrio. Dapat ipagpatuloy mo ang iyong matalim na katalinuhan para sa ating bayan. Salamat, Marcelo. Ang salitang ito ay hindi lang para sa atin. Kailangang marinig ng buong bayan ang ating tinig. Napakaganda ng lugar na ito, ngunit hindi ko maaaring kalimutan ang aking bayan. Doon sa Pilipinas, ang aking mga kababayan ay naghihirap. May misyon akong kailangang dapat tapusin. Habang nag-aaral sa Madrid, nagsimula si Rizal na magpayag ng kanyang mga salubin sa pamamagitan ng mga sanaysay tulad ng Amor Patrio. Ang kanyang mga ideya ay nagsilbing gabay para sa mga kababayang Pilipino na nagnanais ng kamalian at katarungan.
Anong bumabagabag sa Jose? Natapos ko ng Noli Me Tangere, ngunit wala akong sapat na pera upang mailimbag ito. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa gastusin ng paglilimbag. Maximo, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Paglaban mo ang bayan. Tara na, simulan natin ang paglilimbag. Yung ginagawa ng Espanyol sa atin. Alam mo kung tutusin, ang mga hindi pagkakapantay-pantay sa ating lipunan ay parating nananatili. Ang polo iserbisyo ay pinapahirapan ng ating mga kapwa mamamayan at pinapapilit sila na maggawa at magtrabaho ng walang kapalit. Kaya naman, at meron pa, ang sistema ng bandala ay nagiiwan sa ating mga manggagawa ng wala. Ito ay karumal-dumal sa paggawa at ang kanilang pagmamalupit. Kami ay nagtatrabaho sa aming mga lupain. Ngunit pinipilit kaming ibenta ang anin sa presyong itinatalaga nila. Paano kami mabubuhay? Baliwala ng mga gobyernong ating mga paghihirap. Tanging ang mga peninsulares lang ang may tunay na kapangyarihan. Pati na rin ang mga insulares ay may kunting karapatan. Kaya ito ang dahilan kung bakit tayo dapat kumilos sa pamamagitan ng edukasyon at pag-iisip. Maipapakita natin ang hindi pagkakapantay-pantay. Dapat malaman ng Espanya na tayo'y mga hindi Indio lamang. Tayo'y mga Pilipino. Yun ba ang iyong nobela, Rizal? Noli Me Tangere. Ipinapakita nito ang kalupitan ng mga praile at ang kabulukan ng pamahalaang kolonyal. Dapat malaman ng mga tao ang katotohanan. Si Rizal, ang kanyang mga salita ay nagpuudyok ng rebelyon. Ang kanyang libro ay nagkakalat ng mamahaling ng mga ideya ng pagkamantay-pantay at kalayaan. Binabalwala niya ang simbahan at korona. Dapat ipagbawal ang kanyang mga akda. Dapat siya ipatahimikin, pagbabayaran niya lahat ng mga ginagawa niya. Hindi tayo humihiling ng digmaan, kundi ng representasyon ng Cortes, sekularisasyon ng mga pari, at pagkakapantay-pantay. Ngunit, Rizal, patuloy na binabaliwala tayo ng Espanya. Nanganganib ang ating mga buhay dahil sa pagpatuloy ng ating pagpapahayag sa ating saloobin. Kung hindi tayo lalaban gamit ang ating mga salita, may mga ibang maglalaban gamit ang kanilang mga espada. Ang edukasyon ang ating pinakamalakas na armas. Mapanganib ito, dapat natin bantayan si Rizal. Ang kanyang mga salita ay magdudulot ng gulo sa ating gobyerno. Joke mo ang mga tao na maghimagsik. Rizal, ang revolusyon ay nagsimula dahil sa inyong mga salita. Nais ko ng reforma, hindi ng digmaan. Ngunit kapag gobyerno ang nagsimulang mag-api sa kanyang mga mamamayan, anong magagawa nila kundi ang magrevolusyon? Hindi mahuhulog ang imperyong Kastila sa katulad mo. Hindi mamamatay ang ideya, gobernador. Kung ang aking kamatayan ang gigising sa aking mga kababayan, hayaan mo na. Alam kong hahantong ito sa aking kamatayan. Ngunit kung ito ang aking kapalaran, handa akong mamatay para sa aking bayan. Consumato mes. Hindi magiging walang makabuluhan ang kanyang kamatayan. Nagsimula na ang revolusyon. Kailangan nating lumaban para sa ating kalayaan.
Pagkatapos ng digmaan, ang ating bansa ay nahirapan. Kailangan natin ng mas malalim na pagkakainlanlan bilang mga Pilipino. Tama, ang sistema ng edukasyon ay labis na naapektuhan ng mga banyaga. Nakatuon ito sa mga banyagang ideya at kulang sa pagpapahalaga sa ating kasaysayan at kultura. Kaya't ang ating mga kabataan na hindi alam ang kahalagahan ng ating kasaysayan, hindi nila alam ang sakripisyo ng ating mga bayani. Kung may sama natin ang mga akda sa kurikulum, matutulungan natin ang mga kabataan na magka-interes sa ating kasaysayan at mas mapalalim ang pagmamahal nila sa bayan. Ang mga akda ni Rizal ang magbibigay liwanag sa mga pang-aabuso ng mga Espanyol at pagtuturo ng mga reformang pagbabago. Kailangan natin ng isang batas na magpapapersang ituro ang mga akda ni Rizal sa mga paaralan upang magsulong ng makabayang edukasyon. Simulan natin ang pag-uusap para dito. Ang Rizal Law ay mahalaga para sa ating lahat, pambansang pagmamalaki. Huwag natin gawing isyo ang simbahan. Ipakita natin ang mga iniwan na aral ni Rizal, ang makatarungan at malayang lipunan. Ang mga akda ni Rizal ay naglalaman ng paratang laban sa simbahan. Di kami sumasang-ayon ito na ituro sa mga paralan. Hindi namin binabalak kalabanin ang simbahan. Ang aming layunin ay magturo ng mga aral at itaguyod ang pagmamahal sa ating bansa. Ang mga akda ni Rizal ay hindi lamang kwento ng ating nakaraan. Ito ay mga aral para sa ating kinabukasan at sa kasalukuyan. Action! Ang Noli Me Tangere ay hindi lamang kwento ng isang makata. Ito ay tawag sa atin. Action! Ang Noli Me Tangere ay hindi lamang kwento ng isang makata. Ito ay tawag sa atin upang magbago. Si Rizal ay nagtanong sa ating lipunan, bakit nga ba ang lipunan natin ay punong-puno ng kasamaan at kalupitan? Sheila, ano nga ba ang responsibilidad natin bilang mamamayan? Sa tingin ko, pinakita ni Rizal sa atin na hindi pwedeng maging tahimik lang. Kailangan natin magsalita laban sa mga hindi tama. Oo, at para sa akin, si Rizal ay hindi lamang isang bayani sa nakaraan. Ang mga ideya niya ay makikita natin sa ating lipunan ngayon sa mga isyu ng kahirapan at hindi pagkakabantay-bantay. Tama kayo, ang mga akda ni Rizal ay hindi lamang tungkol sa mga pangyayari noong nakaraan. Ang dapat din natin tanungin ang ating sarili kung paano natin magagamit ang mga aral na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang Batas Rizal ay hindi lang isang batas. Ito ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pagmamahal at pagpapahalaga sa ating bayan. Ang mga kabataan ngayon ay may pagkakataong